what is the future worth of my 100,000 after 5 years if I invest today at a rate of 12%, no? Compounded annually. Okay? Inflation rate is 8% per year. What is the actual effective rate given to the account? So 100,000, 5 years, 12%. Okay? Oops. 100,000, nag-invest siya ng 100k, no? 100k at pagkatapos ng 5 years, siyempre lalaki yung pera. Kaya lang, ang ano niya ay 12% and then ang inflation ay F na lang. Inflation is 8%. Okay, and then hanapin din natin yung kanyang effective rate. Okay? So, ang mangyayari, ganito. Ilipat na lang natin doon sa may 5. So, F5, wala siyang moment. Yan yung patas natin. Ang pababa natin ay 100k. Then, ang moment niya ay 1.12 raised to, ano to, 5. Positive 5. Then, i-divide natin yung inflation 1 plus 0.08. So, 1.08 raised to 5 din lang. Okay, so ganyan yung magiging F5 natin. So, magkano kaya yung ating F5 or yung kanyang pera pagkatapos ng 5 taon na meron ka pang inflation. Okay? So, ang mangyayari ay actually yung inflation na yan na pinapaliit yung pinapaliit yung pera. Di ba? Nasa baba yung inflation na yun. Dinidivide niya. So, liliit yung pera. So, yan ay magiging 119,942. Okay? So, 119,942 pesos. So, what if wala kaya yung inflation? Kung wala yung inflation class, so magiging pera niya kung wala yung inflation ay ganito ang mangyayari. Tanggalin lang natin yung 1.08 ratio 5 doon sa baba. Ang mangyayari ay ang pera niya supposed to be 176,234. So, di ba ang laki? Ang laki ng epekto ng inflation. Okay? Sige. So, yun na lang yung magiging pera. Next, ano kaya yung effective rate? Ang effective rate natin magiging ganito, class. F5 is equal to P multiplied by 1 plus ER raised to 5. Okay? So, 119,942 is equal to 100,000. Okay, 1 plus effective rate raised to 5. So, mangyayari, ang effective rate natin dyan is equal to 0.037 or that is equal to 3.7%. Oh, ayun lang pala yung interest rate natin eh. So, napakaliit. So, ang nangyari dahil dun sa inflation, pinaliit yung ating actual na interest or yung effective rate. Okay? So, thank you for watching.